La 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 la. Ang ganda-ganda ko talaga pag bagong ribbon. Makapag-selfie nga. Hay, sino ba ito nag-text na to? Ay, si Marcy lang pala. Marcy, nakita ko ang post mo. Bagong ribbon ka pa. Baka naman pwede ka na magbayad ng utang mo. Malapit ang mag-anniversary. Kung hindi ka pa magbabayad ay susumbong na kita kay Rappi Turco. Ha 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 ha. Nanakot pa si Marcy. Akala naman niya ay matatakot ako kay Rappi Turco. Saka isa pa 10 months pa lang naman itong utang ko. A few moments later. Kiring king, kiring king. Kiring king, kiring king. Sino naman kaya itong tumatawag? Hello? This is Rappi Turco. Aking napag-alaman na hindi ka pa nagbabayad ng utang mo. Nagsumbong sa akin ang Marcy mo. Dahil dyan ay iniimbitahan kita sa aking studio. Sorry po. Babayaran ko din po talaga si Marcy. Bukas na bukas po ay babayaran ko po siya. Ready na nga po itong pambayad ko eh. Utang moments. Abonohan mo muna. Paps, abonohan mo muna ang share ko sa pagkain ha. Next time ako naman mag-aabono. Pawi ako sa'yo. Alam mo Paps, ganyan din sinabi mo sa akin last time. Para kang may patago. Paps, bigyan mo naman ako ng konting tiwala. At konting barbecue. Hehe. Tiwala, ubos na. Grabe ka Paps, ang damot mo naman. Damot? Ako pa? Ikaw nga yung trobang present sa kainan, absent sa bayaran. Yes, the classic next time ako babawi. Hindi kumpleto ang barkada kung walang isang laging walang pang-ambag. Pero present lagi sa inuman at kainan. Minsan okay lang kasi close naman kayo. Pero pag paulit-ulit at ikaw na lang lagi nag-a-adjust, epektosan mo na yung kaibigan mo na yan. Tapos dito din nagsisimula yung FO. Friendship over. Kasi naman papautangin mo tapos di ka naman babayaran. Ending, pag siningil mo magagalit pa sa'yo. At doon na nga magsisimula na hindi ka papansinin. Hindi ka nare-replyan. Hay nako. Utang moments. Kamag-anak, utang. Kiring king, giring king. Kiring king, giring king. Ay, si tita tumatawag. Hello po tita. Uy pamangkin. Galing pala kayo ng Baguio. Mukhang nakakaluwag-luwag ah. Hindi naman tita, nag-unwind lang. Alam mo na, stress trabaho. Break din pag may time. Iba na talaga pag may trabaho. Nga pala, baka pwede ako makahiram kahit 2,000 lang. Babayaran ko din after 2 weeks. Wow, grabe si tita. Nagpaligoy-ligoy pa, mangungutang lang pala. Sige po tita. Pasenda lang po ako ng Gcash nyo. Ang bait naman talaga ng pamangkin ko. Napakagwapo pa. Wow, bago yan ah. Kiring king, kiring king. Kiring king, kiring king. O pamangkin, napatawag ka. Tita, baka pwede ko na pong makuha yung nahiram mo na 2,000. May pagagamitan lang po ako. Ikaw naman, pamangkin. Ang bilis mo namang maningil. Babayaran na lang kita pag nagkapera na ako dito. Parang hindi ka naman kamag-anak. Sigurado ako maraming makaka-relate dito. Ito yung kamag-anak natin na ang bait-bait pag mangungutang. Pero pagdating ng singilan, ay lilinyahan kang, para ka namang di ko mag-anak. Ang ending ay ikaw na lang ang mahihiyang maningil. Common na common dito sa atin yan. Oy, baka isa ka sa ganito ha. Skip mo na, huwag ka naman manood. Baka masaktan ka lang. Masarap tumulong sa kamag-anak, pero kapag umaabuso na at di tumutupad sa usapan, ibang usapan na yan. Kaya ikaw, pag may ganito kang kamag-anak at gagamitin ang salitang, parang di ka naman kamag-anak, ay nako naman talaga. Tandaan, hindi naman masamang tumanggi, lalo na at mayroon kang bagay na pinaglalaanan. Utang moments, puro utang na may konting love. Alam mo sweetie, mahal kita at gagawin ko ang lahat, lumigaya ka lang. Ang sweet mo naman, sweetie. Ganon kita kamahal, sweetie. Nga pala, sweetie. Pwede ba akong makahiram ng 5,000? May bibili lang sana ako. Hindi kasi umabot yung commission namin. Babayaran din agad kita, sweetie. Pag natanggap ko na yung commission ko. Sige, sweetie. Mahal naman kita. Over 1 month later. Ang kapal-kapal na mukha mo. Sabi mo, ako lang ang mahal mo. Nangutang ka ba nga sa akin ng pera at nangakong babayaran ako? Baka dyan mo lang ginagamit sa bagong babae mo ang perang iniram mo. Ito yung akala mo na mahal ka. Nun pala, mahal ka lang kasi napapautang mo siya. Pinangako niyang babayaran, pero after 1 month, biglang may ibang babae na. Ouch! Utang tapos ghosting. At ikaw naman, hopeful pa rin. Baka naman babalik pa siya. Baka wala ng signal. Sakit, di ba? Kaya sa may mga jowa dyan, kung sobrang dalas mangutang ng partner nyo, itapon mo na sa ilog yan. Red flag na yan. Utang moments. Pinautang mong mas madalas pang gumala sa'yo. Uy Marcy, nakita ko mga post mo sa Facebook ah.
bagong sapatos at trading papuntang Boracay. Uy Marcy, inaya lang ako ng pinsan ko. Sayang naman kasi pag di ko pinatos. Libre daw kasi niya Marcy. Talaga ba Marcy? Parang ilang beses ka nang nag-out of town. Nga pala Marcy, kailan ka magbabayad ng utang mo? 8 months na kasi yun Marcy. 1 month na lang overdue na. Naku Marcy, wrong timing naman yung paniningil mo. Saka 8 months pa lang naman yun. Masyadong atat Pwede bang next month ko na bayaran? Alam mo naman, kailangan ko kasi ng budget para sa Boracay. Pag binayaran kita baka di ako makasama Marcy. Ang kapal mo talaga Marcy. Ano yun Marcy? Ay wala Marcy, ang sabi ko, reregaluhan kita ng Scotch Brite sa birthday mo. Ikaskas mo sa pagmumukha mo, baka sakaling numipis. May kilala ka bang ganyan? Yung nangutang pero ikaw pa ang may kasalanan pag siningil mo? Biglang hindi nagre-reply, active sa Facebook, nagpo-post ng milk tea, bagong sapatos, out of town trip, pero pag pina-follow up mo, ghosting agad. Ang malupit, galit pa sila minsan. Tipong, hindi mo naman ako dapat singilin ng ganyan. Kahit overdue na ng 8 buwan, babayaran ka din naman. Ay, talaga nga naman. Minsan, ikaw na nga lang ang mahihiyang maningil. Utang moments. Pangako na laging napapako. Pre, sweldo natin ngayon. Baka may naalala ka ngayong araw. Oo nga pala pre, buti pinaalala mo. May bibili nga pala akong bagong sapatos. Nakasale kasi yun Wow, ang lipit mo pre. Ilang taong ka na? Parang ang bilis mo makalimot pre. Bata pa ako pre. Pero salamat pre pinaalala mo sa akin yung nakasale na sapatos. Gustong gusto ko pa naman talaga yon. Pre, naalala mo ba na nangutang ka sa akin ng 2,000 nung January? April na ngayon pre at ang sabi mo babayaran mo na ako ngayong sweldo. Ay, oo nga pala pre, nakalimutan ko pre Pre, okay lang ba? Bayaran ko na lang sa susunod na sahod? Promise pre, pagpasok ng sahod natin, ibibigay ko agad sa'yo. Ano ba naman yan pre? Nakakailang promise ka na. Daig mo pa nangangapanya kung mga ako, lagi namang napapako. Sweldo na raw, pero lumipas na ang 3 buwan puro promise pa rin. Ito ang klasikong paasa sa utang. Hindi naman sa ayaw mo maghintay, pero kung pinapaasa ka ng paulit-ulit, parang wala na talagang balak magbayad, di ba? Pasensya na, may emergency kasi Next week, promise. Tiwala lang, babayaran din kita. Ilang beses ka na bang umasa? Hindi naman sa pagiging masama ang maningil. Deserve mong ibalik ang perang pinaghirapan mo. At sa mga umutang, kung di pa kayang bayaran, maging honest. Utang moments. Utang para sa luho. Excited na ako bukas. Magkaka-iPhone 16 Pro Max na din. Wow naman, Beshi. iPhone 16 Pro Max, ano yan, brand new na fully paid? Hindi Beshi, no? Siyempre, ikakaskas lang natin yan. 24 months to pay naman, kaya magaan lang yan. Ay naku Beshi, kung ako sa'yo, huwag ka munang bumili. Maganda pa naman ang iPhone 15 Pro Max mo. Required ba na yearly dapat nag-upgrade ng iPhone? Hayaan mo na ako Beshi, deserve ko naman to. Ay bahala ka nga Beshi, basta huwag ka mangungutang sa akin pag wala ka na makain ha. Makapag-subscribe na nga lang sa YouTube channel ni Kuya Tenten. Baka manalo pa ako ng Gcash load. May kilala ba kayong ganito? Yung mahiling magkaskas ng credit card? Tapos yearly nagpapalit ng cellphone? Yung treat yourself mentality? Swipe mamaya, pulubi later. Tapos sasabihin, deserve ko to. Kahit alam mong puro sa credit card na lang napupunta ang sinesweldo, hindi masamang i-reward ang sarili. Pero sana, hindi laging utang muna tapos bayad na lang pag may extra. Paano kapag wala ka na ding extra? Ending, nga. Utang moments. Utang na may kasamang drama. Kiring-king, kiring-king. Kiring-king, kiring-king. Oy Mars, napatawag ka. Ang saya ni Mars, mukhang magbabayad na to Oo Mars, birthday kasi ng inaanak mo sa Makalawa. Baka pwedeng mabayaran mo na yung hinira mo sa akin nung 1 buwan. Ay Mars, pasensya ka na. Wala pa din kasi akong maibabayad ngayon Alam mo naman Mars, wala pang trabaho si kumpare mo. Tapos yung aso pa naming si Sophie ay nagkasakit. Wala na nga kaming makain Mars. Naputol na nga din ang subscription namin sa Netflix. Di na tuloy ako makanood ng Korean drama. Akala ko naman makakasingil na ako. Ang saya pa naman ng bungad. Kasi Mars, ganyan din yung sinabi mo sa akin nung nakaraan Pwede ka naman mag-artista Mars, galing mo mag-drama. Na-experience nyo na ba to? May utang na, may teleserye pa. Pag sisingilin mo, biglang may malungkot na background music sa kwento. Sa halip na maawa ka, mas naiinis ka pa. Ang daming ganitong eksena na parang scripted na. Yung tipong ginagamit na lahat ng dahilan, huwag lang magbayad. At kung minsan, nakakagilty tuloy maningil, di ba? Kung may pinagdadaanan ka, sabihan mo ng diretsahan. Hindi yung dadaanin ka pa sa drama. Ano to? K-drama? Ikaw, na-scam ka na ba ng drama? Ikaw, anong utang moments experience mo? Comment mo yan sa baba dahil pipili ako ng 2 na maaring manalo ng 100 pesos Gcash load.
Shoutout time muna tayo. Hanggang dito na lang mga kaibigan langgam. Bye-bye!